Hello, good morning everyone. Good day. And our video for today is about an orientation on Ngayon po, i-ano ko na lang po sa inyo yung dapat natin gawin para maiwasan. Gaya nga ng sabi ni Sir, mag-participate po Dapat kayo kung may magpagawa mga ka sa taas. activities dito sa school. Alam niyo ba, nung kami nag-conduct ng misting dito, matataas na po nung nilinis yung punong kahon. Madilim na dudun, banda road. Di ho ba nagbrigada kayo? Sino ho ba umatin ng brigada? O hindi lahat. Diba? So, baksak kayo. Sabi nga ni Sir, lahat po dapat tayo nagtutulungan. Hindi lang po ang eskwelahan, hindi din ang center, hindi po ang barangay. Kayo mga parents. Kasi po, school to eh. Sino bang dapat na magkaroon ng ano sa school? Diba kayong mga parents? Ano ba no, sa isang buwan, mag-ano kayo maglinis kayo ng mga puno. Lalo na po pag tagulan. Kasi po pag summer, hindi naman po kayo kailangan. Tama po ba ko? Kasi pag summer, maglilinis lang kayo, magwawalis. Mahirap po talaga ang tagulan. Sabi ko nga, totoo po, sabi ni Sir, dumami po ang dengue. Dalawa na po namamatay sa area ko. Kasi unang-una, last year, ang opening ng klase ay August. So, hindi na po ganong tagulan. Eh, nataon na binalik natin ng June, nabigla tayo. Tama ho ba, mga magulang? Diba? Dapat naisip nyo, pag magtatagulan, taglamok. Kaya kailangan po, pag ganito na po ang calendar, school calendar, dapat, ang brigada eskwela natin, continuous po yun. Hindi lang po nung magbubukas ang klase. Mag-schedule po kayo ng pagtitrim ng mga puno para makatulong po tayo sa school. Kasi po, pag malago na po mga halaman, mga puno, dyan po hindi nangingitlog namamahay ang lamok. Lalo na po pag masa-masa. Tama ho ba ako? So, kailangan po i-less ang basura, less ang lamok, less ang dengue. So, medyo mahaba, pero sige, sagad ko na, matutal na. Hindi, totoo lang po. Sana ako magkakaroon ako ng schedule sa PPE. Kaya lang, yung laptop na ginagamit, alam niyo ba, kami nagkakandak ng dengue awareness, 36 slide po ang presentation namin. Eh, lahat kayo naantukin na. Baka mamaya, lamukin pa kayo. Umalis na po. So, di-discuss ko na lang po, tatlo na lang to, bukod sa mga sinabi ko. Para tayo makaiwas, maiwasan natin nung dengue. Una po, 5S. Sino po nakakarinig ng 5S? kanina sinabi na po. Sinabi na, Apo. narinig na. Apo. O, alam niyo ba yun? Yes. Tama o ba? Hindi. Tama Alam po. niyo? Tama O, ano po. ba ang unang S? Seek and destroy. Si Ma'am, perfect. Kayo po, tinatanong ko. Ano po una? Search and destroy. So, search and destroy, kung pag hahanap sa mga places na Hindi pangingitlugan. nagdagan ng 5 eh. May panglima na. Ha? Yung pangingitlugan po Ibig sabihin, hindi po nung lamok ang hanapin. Kung hindi yung mga itlog na tinatawag na larva. Yung po nung hinahanap namin kanina. So, pag nakakuha na po kami. So, pag magkayo po yung kakandak ng brigada eskwela o kung right dito sa school, dapat yung po titignan nyo nung mga stagnant water, yung pinangingitlugan. Sabi ko nga sa inyo, kahit tansyan, nangingitlog ang lamok. Lalo nga po dito, basura nito ng mga plastic cup, marami. Yan po, itataktak nyo po. And then, second po, ano po second na S? Self-protection. Kung pwede kayong bumili ng mga mosquito repellent o kaya ng mosquito, Bible. Off lotion. Off lotion. Yun. Pwede po yun, gamitin nyo. O kaya, pwede nyo, magpaalam kayo sa mga teacher. Magsuot ng mahabang manggas. Papayagan natin yun, syempre. Papayagan kayo ni ma'am. Kasi po, yun po, self-protection sa mga bata. Ang sunod po, Seek early consultation. Dati po, ang advice, 2 days na pabalik-balik ang lagnat, dapat
iyan na sa center. Di ba? Ipa-check up na. Ngayon po, sa nakikita ko sa akin ng personal na observa, hindi na po kailangan. Kailangan po 1 day pa lang. O kaya pag nilagnat na, dali mo na po. Marami pong paiba-iba, abnormal na po eh. Like po nung dinala yung kaso namin doon, 300 ang platelet, tapos kinabukas 70. Tapos bumalik na naman, tumaas na naman. Wala pong sintomas pa. Like yung doon sa unang case namin, naano lang ng magulang nung nagsuka na. Hindi rin nagsabi ang bata na nilalagnat daw. Kaya kayong mga magulang, responsibilidad niyo yun. Kung ang anak niyo hindi nagsasabi, dapat alamin niyo maigi. Mahirap po nabibigla. Totoo lang po. Nung ito ang huling dengue na bata, malapit sa akin. Naluluwa nga ako, hindi nga sa hospital. Totoo lang po. Kasi kahit okay na to, may usual naman po. Naiyak po talaga. Kasi yung bata ay nagsakin, 4 years old. Tapos naggala ka lang, nakagat ka ng tepok. Maganda ba yun? Di maganda yun. And then, ang pang-apat po, wala natin pabayin. Ang pang-apat po ay noong Support. Misting. Misting o pagi. Dalawa po kasi yan. Ngayon po, kami po kasi nung nagkakantak nag-i-spray sa mga dengue cases namin, nung nabibiktima ng dengue, ini-sprayan po namin yung bahay para po ma-prevent namin yung lamok na nakakagat. May gamot po yun. Kaya lang po ang ginagamit namin, pang-loob. Misting po yun. Tumatagal po yun ng 2 months. Huwag nilang babasain. Huwag mo pupunasan. Kaya po ang namin, before kami mag-conduct ng misting, pinapalinis muna namin yung bahay. Lalo na kung may kurtina sila, dapat palitan ng bago. Para may protection. Ayun. Kasi po, nung lamok, hindi mo naman talaga makikita kung paano siya tumaga, paano siya mag-bite. Kayo ba, alam nyo lang, sabihin. Pero yung titignan sa mata, wala akong nakakakita ng lamok. Kahit nga po kayo, nakagat kayo ng lamok, nakita nyo, na-dengue ba kayo? Hindi. Kasi matagal po nung nang lamok. Yung po ang yan namin. And then, yung last po, yung ano po yung panlimang S. Bago lang po yun. Sustain hydration po. Hydration. Lalo na sa mga bata, kailangan po matubig. Palaging inom ng tubig ng vitamin C. Huwag niyo po ano yung mga bata. Lagi niyo po sila sasabihin na inom ng tubig. Ilan glass of water mo ba sa isang araw? 8 to 10 glass. 8, di ba? Yun ang maximum. 8 glass per day. O kaya, panin niyo po ng vitamin C. Kaya balik ko lang po sa misting, nasabi ko yung misting. Nung isa po, paborito nilang binabanggit, nung padding. Ano ba yung padding? Papausok. Usok. Ginagawa po ng padding pag may outbreak. O marami na talagang kaso sa isang barangay. Kasi hindi basta-basta magpapapaging. Ginagawa po yun noong oras na kakain ng mga lamok. Biting time nila. So ano bang oras lumalabas ang mga lamok? 4 o'clock hanggang 6 o'clock sa umaga. So, ng mga bata, kung maaari, huwag niyong papayagan lumabas ng mga ganong oras. Kasi doon naghahanap ng pagkain ng mga lamok. And then sa hapon po, 4 o'clock up to 6 o'clock ng gabi. Kaya ina-advise namin ng mga bata, mga magulang, namin, na nung mga anak mo, huwag naman payagan maglaro at ganong 10 oras, lalo na tag-ulan. Tama ho ba ako? Ayaw din ang sumagot.
Yes po. Ano na kasi sermon mo. Si sir, hindi naman pala, sermon ang inabot namin. Hindi po, yung po ng mga procedure natin. And then, bago po ka na ngayon, sino ba nakarinig na sa 40? Hindi po oil hindi langis. Bukod po sa 5S, meron naman po yung tinatawag na 40. Ito po nung taog, takta, tuyo, at takip. Saan nung pa nire-refer to? Doon po sa mga nag-iimbak ng ano po? Punta ka na. Ayaw nyo na sumagot. Sa lahat po na nag-iimbak ng tubig, Hindi ka na-check kanina? alam ko na Sayang, po galing ka problema sa dati ng bago. tubig. Ganun po ang dapat natin gawin. Sino to? Pagkatapos dapat linisin maigi. Hindi na-check kanina. Ang mamaya may matira pang doon, itlog, ng lamok. Kala ko At kung mag-iimbak po Pala kayo, daw, dapat po double check. may Yung walang takip. check. Kung takip po yun. Ano ba kung gagamitan, iimbakin nyo, tubig ulan, kinabukasan lang, may kiti-kiti naman. Malakas po magano ng kiti-kiti yan. Sa experience ko po yun hindi ko tinuro sa amin. Kasi nag-iimbak din po ako ng tubig ulan. Kayo po, nag-iimbak din. Na-experience nyo yun. Tama ho ba? Kaya po, isa ba yun? Tandaan nyo 40. Ano ba ng 40? Taog, takta, tuyo, takip. And last po, ito nga po yung sinabi ko sa inyo, nung 4 o'clock, habit. Ano ba nung 4 o'clock habit? Nung paglilinis tuwing alas 4 ng hapon. Papasukin lahat ng bata at maglinis tayo. Tingnan po yung mga basura kung dumadami na. So, yun lang po ang tandaan natin para tayo makaiwas saan po tayo dapat makaiwas? Hindi, kasi parang naantok na po kayo no? 5S, 40, and then 4 o'clock habit. Yung pala yung nasa cellphone mo ngayon. Nakala ko may madadagdag pa. May mo ba kayong katanungan? Oh, ba't wala siya? O napagod na kayong makinig? Kung binigyan niyo isa, bibigyan niyo lahat. Ano po? Okay na po? Hindi, nandito na siya. Hindi siya na muna. Maasahan po namin. Tawagin mo yung master teacher na mag- Maasahan po. Okay. Sa ngayon po ni Dr. Tolentino, ang aming pinuno sa Citel Office, at ang aking doktor po sa Citel Office na si Dr. Dulilo. Maglani kasi to. Magandang hapon po. Salamat po sa inyo.